Ito ang 10 undefeated na tinalo ng mga Pinoy fighter. Number 10, Christian Gonzalez. Si Christian Gonzalez ay isa sa mga pinagmamalaki ng prospect noon ng Golden Boy promotion. Umugong ang pangalan nito noon dahil sa sunod-sunod na agresibong knockout wins. Kaya naman bilang pataba sa kanyang kartada taong 2017 ay tinapat na naman sa kanya ang isang Pinoy na si Romero Dono. Yamadong-yamado sa pagdating ng pustahan itong si Gonzalez, hindi pa kasi kilala itong si Dono sa panahon na ito at itong pagkakataon na siya ay lalaban sa Amerika. Malinis ang kartada ni Gonzalez na may 16 wins, 14 wins by way of knockout at walang talo. Habang si Dono ay may 13 wins, 11 wins by way of knockout at may isang talo. Marami nakakaalam na magiging madali lamang ang laban na ito para sa prospect ng Golden Boy. Subalit hindi nila alam na may pamatay kanan itong si Romero Dono. Pagdating ng kanilang laban ay naging agresibo ang undefeated na si Gonzalez at tila gustong itulak sa lubid itong si Dono. Opening round against Romero Dono. 16-0, trained by father Oscar Gonzalez Sr. Coming out very... Hindi naman nagpapuli ang Pinoy, gumaganti rin ito ng mga hook at mga combination. Stronger and more effective than the punches right now. This is Ruthless to believe that he's a stronger puncher. I think one mistake. Bago matapos ang unang round na isang counter right hook ang pinakawalan ng Pinoy na nagpabagsak nitong kay Gonzalez. Oh, nice shot by Alexander. Oh, and he goes down here in the first. He's definitely hurt. He's hurt. Hilong-hilong tumayo itong si Gonzalez dahil sa suntok na tinamo nito. He got tagged. That's why you need the jab. Taylor's looking at him. Is he gonna... Maswerte at nakaligtas pa rin ito sa unang round dahil sakto naubos na ang oras. Kasunod na round na hindi pa rin nadala ang undefeated prospect at sugod ng sugod pa rin ito. First round he was dropped. Right, and he seems to be taking the time. Kaya naman isang right hook ang pinakawalan ng Pinoy na siya namang tumapos nitong kay Gonzalez. See him where does he go? Oh! Gets caught for the second time. His eyes are glazed. I don't know if they're gonna let him keep going. And it is over. Sa lakas nga ng suntok ni Dono ay nauwi sa stretcher itong si Gonzalez. Number 9, Carlos Caraballo. Si Carlos Caraballo ay may 14 wins by way of knockout at walang talo. Ganyan ang kartada ng talented boxer Puerto Rico na si Carlos Caraballo. Caraballo ay isang kalawiti na may pambihirang knockout power. Pinapabagsak lang nitong si Caraballo ang mga nakakalaban niya noon. Ganyan po kalupit ang boksingherong ito. Oh! Aquino goes down. And it was a short left that did it. 7, 8, 9, 10. Matapos manguna sa top rank October ng 2021 ay kagad naman siya na itapat sa isang Pinoy. Mula sa Zamboanga del Norte na si Jonas Sultan na may kartadang 18 wins, 11 wins by way of knockout at may 5 talo. Diyadong-diyado pagdating sa pustahan itong si Jonas Sultan at base nga sa betting site 90% lamang ang binigay nilang tsansa na mananalo si Sultan sa labang ito. Ganun pong kababa, samantala 83% naman ay binigay nilang tsansa para kay Carlos Caraballo. Bagamat heavy underdog, hindi pa rin nagpatinag ang Pinoy sa bata ni Bob Arum at sa 100% ratio nito. Sa round 2 naging agresibo ang Pinoy, isang kanan mula kay Sultan ang lumusot sa depensa ni Caraballo na napabagsak dito. Kaagad naman umatake ang Pinoy pero nanatiling kumpos ang Puerto Rican. This is time for Caraballo to respond. That's what this fight was all about.
training leather. Wala pang 2 minuto sa round 3, bagsak muli ang undefeated ni si Carlos Calabarrio matapos tamaan ng short hook mula kay Sultan. Pero bago matapos ang round 3 ay naka-score ng knockdown si Calabarrio. Might have just been saved by the bell there. He got lucky. No, he's gonna call a knockdown. Sa mga sumunod na mga round, maganda ang atake ng undefeated Puerto Rican dahilan upang makabalik ito sa scorecard. He made the adjustment, gets his back Sultan up. Oh, nice left hook. Yeah. Caraballo finding a home for that left hand. Subalit sa round 6, isang napakalutong na right straight ang pinangkawalan ni Sultan na muli naman nagpabagsak kay Calabarrio. Boom. Short, tight, precise punch by Sultan. Pero nakatayo rin naman ang Puerto Rican at nagpatuloy sa laban. Sa pagpapatuloy ng kanilang bakbakan, mainit din ang palitan ng 2 boksingero at mayroon din pagkakataon na nayayanig ang Pinoy sa mga suntok ni Calabarrio. Goes to work. Another combination. Good straight left hand. Another straight left. Wala pang 1 minuto sa round 9 ay isang magandang kaliwa ang nai-sit up ng Pinoy upang pabagsakin muli ang Puerto Rican. Sa pang-4 na pagkakataon, pero muli rin nakatayo si Calabarrio at matapos na nga ang 10 round ng maaksyong bakbakan ay nakuha nga ng Pinoy ang panalo. Ang inaakalang maling laban para kay Calabarrio ay naging bangungot para sa Puerto Rican. Number 8, Mikhail Alexei. 2019 na isa na naman ang undefeated mula sa Russia ang nakalaban ng Pinoy. Ang Russian prospect na si Mikhail Alexei ay may kartadang 12 wins, 4 wins by way of knockout at walang talo. Hindi birong boksingero ito sapagkat ito rin ang boksingero nagbigay ng kauna-unahang talo kay Romero Dono. Inaakala ng Russian fighter na ito na madali lang matatalo ang Pinoy na si Roldan Aldia. Subalit kakaibang lakas at dedikasyon ang pinakita ng Pinoy sa agresibong Russian fighter na tila ba gustong sagasaan itong si Aldia. Не может, потому что встречает его, сразу же встречает Альдея джебом. А когда Миша из 13 побед 7 побед нокаутом, в общем-то удар у парня есть. У Михаила Алексеева 12 побед 4. Pero pagdating nga sa round 8 ay ginulat ng Pinoy ang mga manunood na Ruso na pabagsakin ang kanilang pambato. Tulog nga ang Ruso sa tindingan ng suntok nitong si Aldia. Чтобы они достигали цели. Он подходит без удара. Это нокдаун. Если нет нокаут. Isang left uppercut mula sa Pinoy ang tuluyang tumapos nito kay Alexei. Number 7, Nordin Ubali. Naging bronze medalist na World Championship noong 2017 at naging 5 times gold medalist for his national championship. Hindi basta-basta ang boksingero mula sa France na si Nordin Ubali. Isang short hook na mapakabilis na mga kamao. Taong 2010 nang mapanalunan niya ang WBC bantamweight title ng talunin niya ang Amerikano na si Rocky Warren by unanimous decision. Matapos noon 2 beses din niya na depensa ng kanyang titulo hanggang sa Mayo 2021 ay naitapat naman siya sa 38 anyos na si Donity Donaire. Malinis din ang kartada ni Ubali na mayroon 17 wins, 12 wins by way of knockout at walang talo. Marami ang nagsasabi na tatalunin nga lang itong boksingero na si Nonito dahil matanda na ito. Subalit pagdating ng kanilang laban ay nas nang ibabaw ang experience at ang lakas ng Pinoy legend. Hindi umubra ang pagiging teknikal ng princess sa malamasong kamao ni Nonito Donaire. Isang 3 punch combo ang pinakawalan ng Pinoy legend sa 4th round upang tuluyang burahin ang undefeated champion.
Number 6, Omar Juarez. Si Juarez ay may 11 wins, 5 wins by way of knockout at walang talo. Ganyan ang kartada na 22 anyos na junior welterweight prospect na si Omar Juarez. Hindi basta-basta itong si Juarez, mabilis ang kamay, magandang head movement at talagang maganda kapag gumalaw ang boksingirong ito. Knockout win, perhaps that's what he was doing. Digging hard to class competition. Big hook! Hulyo ng 2022 na itapat naman itong si Juarez sa isang Pinoy na journeyman na si Ol Rivera na may alias na Damasing Gun. Pagdating ng kanilang laban ay nagpasiklab agad itong undefeated na si Juarez. Mabibigat at malalakas na suntok ang pinakawalan nito. Nice uppercut there off the right hand for Juarez. Right here is Nagkakasakot naman ang Pinoy sa kanyang lip hook na tumatama sa mukha ni Juarez. Sa pagpapatuloy ng kanilang bakbakan, mainit na naging palitan ng dalawang boksingero. Lumalagatok ang suntok ng Amerikano sa tuwing tumatama sa makunat na pagmumukha at katawan ng Pinoy. Grabe kapag bumitaw itong si Juarez, animo yung gusto nang tapusin ang kanilang bakbakan. Pero ibang tibay talaga ang pinamalas ng Pinoy sa labang na ito. Sa round 9, bagsak si Juarez sa kauna-unahang pagkakataon nang salubungin ang right hook ng Pinoy. Early seconds. You saw Good, crisp, right shot. Yeah, Hindi naman gaano nasaktan ang Amerikano at patuloy lang sa laban. Sa uli ay nauwili sa scorecard ang kanilang bakbakan at nakuha nga ng Pinoy ng isang majority wins. Number 5, Maoto Gauto. Maruso ng taong 2022 ay isang undefeated prospect mula sa Argentina na nakatapat ng Pinoy. Ang bata ni Maidana na minsan binagsagan na next superstar ng Argentina na si Maoto Gauto. Nakatapat ng isang Pinoy mula sa Agustin del Sur na si Mil Fajardo. Bit-bit ni Argentinian ang malinis na record na 17 wins, 12 wins by way of knockout at walang talo. Ibang klaseng boksingero ito sapagkat fast number 8 lamang ito sa pairings the minutes flyweight. Pero na magpang-abot ang dalawang boksingero sa ibabaw ng luna ay iba na ang kinalabasan ng laban. Binugbog lang ng Pinoy ang woodrank ng Argentinian. Yeah, which could be a problem. Good upper body movement from him. He shifts another left hand. Big left hand again. There he touches. Down with the glove. It was a knockdown. The referee didn't give it a second. Tiklop ang bata ni Maidana sa tinding kamao ng Pinoy. Good decision from the referee, who missed a couple of touchdowns in that round. So he's walking around thinking, Number 4, Liam Wilson. Hulyo ng 2021, hinarap na naman ng Pinoy ang wala pang talong boksingero mula sa Australia na si Liam Wilson. Bit-bit ng Australiano ang kartadang 10 wins, 6 wins by way of knockout at walang talo. Ginanap ang kanilang bakbakan na mismo sa baluarte nitong si Wilson. Pero ibang klase at husay ang pinakita ng Pinoy sa laban. Makailang beses din pinabagsak ng Pinoy ang Australiano. Isang left straight mula sa Pinoy ang tuluyan tumapos ang undefeated na si Wilson. Number 3, Ken Turman. Si Turman ay may 29 wins, 22 wins by way of knockout at walang talo. Ganyang kaganda ang kartada ang tinaguran the one time Ken Turman Jr. Ang boksingerong tumalo sa ilang bigating pangalan sa featherweight division. Kagaya nila Robert Guerrero, John Fulder at Danny Garcia. Matapos talunin si Joselito Lopez ay kaagad hinamon ng bakbakan ang tinagurian Division World Champion na si Manny Pacquiao. Kaya naman pinagbigyan siya ng pambansang kamao na noon isang full-time senator at part-time lamang sa boxing. Grabe ito si Turman.
Tinastos nga naman itong pambansang kamao at sinabi nito na makaka-knockout na daw siya ng isang senator. At hindi lang yan mga idol, pinagtawanan pa ang braso ni Pacman na para daw braso ng T-Rex na sobrang ikli. Pacquiao, T-Rex arms. Pop, pop, pop. And they're like, woo! Several days later. Gentlemen, we went over the rule. Pero pagdating mismo sa laban ay tinuruan ng leksyon ni Manny Pacquiao ang hambog si Thurman. Pero binulagan ng pambansang kamao ang buong MGM Grand matapos itong pabagsakin ng kampiyon sa unang round. Pacquiao. Oh, down goes Thurman! Maging ang kameraman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Kamuntikan pa nga tumiklo si Thurman sa round 10 matapos tamaan ng malakas na body shot ni Manny Pacman, at tapos ito sa 12 round ng bakbakan ay natikman Thurman ang kaunahan nitong pagkatalo. Kinain nito ang lahat na sinabi niya kay Pacman, at matapos nga ang kanilang laban ay napabilip ito sa pabansang kamao at sinabi pa nga niya na kakaiba talaga ang suntok ni Pacman. Number 2, Vic Darginian. Si Darginian ay isang unified flyweight champion at minsan ay hindi pa ito natitikman na matalo sa larangan ng boxing dahil sa kanyang malaturo na estilo at may agresibong knockout wins. 2007 nang dipinsahan niya ang kanyang titulo kontra sa batang si Donaire. Kumpiyansa ang undefeated champion na sinabi pa nga ito na bubugbugin lamang niya daw si Donaire. Bit-bit ni Darginian talang 28 wins, 22 wins by way of knockout at walang talo. Sa lupit nga ng kakredensiyal nitong si Darginian ay wala nang nag-aakalang tatalunin pa siya ni Donaire. Pero ginulat ni Donaire ang mundo ng boxing nang tapusin ang isang suntok ang undefeated na champion. At sa lupit nga ng knockout na ito ay tinanghal bilang knockout of the year para sa taon 2007. Number 1, Doc Maikan. Si Maikan ay isang Canadian boxer na may malinis na kartada na 24 wins, 19 wins by way of knockout at wala pa rin talo. Ibang klase ng boksingero ito pagkat minsan na rin ito nagkaroon ng 13 knockout na straight sa kanyang pro career. Nagkapag-uwi na rin ito na napakarami ng titulo. Taong September 2020 nang hinamon naman niya ang angas ng Pinas na si Janriel Casimiro para sa WBO bantamweight title, pero bigo si Maikan na maaga ang titulo kay Casimiro. Tinapos agad siya na kwadrualas sa 3rd round. So dito na nagtatapos ang 10 undefeated fighter na tinalo ng mga Pinoy. Kayo idol, anong masasabi mo sa bidyong ito? Para sa inyong opinion, i-comment mo niyan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang bidyong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sama kayo na rin lang, mag-ingat, God bless. Bye bye!